Ngayon mga sangka, eto, nagsalita na po si General Torre. Okay, tingnan po natin itong kaganapan kasi maging po ang dating PNP chief na nagdala po kay former President Rodrigo Duterte papunta po sa ICC ay nagsalita na po. Ito ay si General Torre, no? Ang tanong dito, ano ba? Siya na ba ang huhuli kay Senator Bato de la Rosa? Well, tingnan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangka, eto, tingnan po natin. Kasi nga po, itong si General Torre, mayroon pong matinding pasabog ngayon. Ayan. So, tingnan po natin ang kanyang mga isiniwalat dito. Ang tanong ko nga dito, mga sangkay, ano ba? Si General Torre na ba ang huhuli kay Senator Bato de la Rosa? Kayo po yung nanguna, Philippine National Police. Ngayon po kasi, mukhang NBI ang naatasan. Kanino po ba talagang ahensya mandato yung pagsuserve ng warrant kung ang warrant ay nanggagaling sa International Criminal Court? Okay, ayan. Kasi 'di ba dati nung panahon po na hinuli nila si PRRD, PNP po talaga yung nanguna noon mga sangkay. Parang wala pong eksena ata gaano yung NBI noon. Pero this time kay Bato, NBI, 'di ba? Kasi we were also expecting na baka PNP ang mag-serve, pero this time kasi NBI eh. Well, ang warrant kasi na ICC ay, international warrant yan, ano? Ang una dapat maintindihan dito, unang-una, ito yung klase ng mga kaso na pag binigyan sa tatlong abogado, para pagdebatehan nila, makakita ka ng apat na opinion. May isang abogado, dinidebate yung sarili niya. Ganito katikis yung issue na ito. So ito, pinapakita dito mga sangkay, ito yung time na silang nagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so ang sa akin lang personal, ang unang dapat maintindihan dito, hindi opinion ang basihan, kundi ang legal na mga proseso. So, unang tingnan, may lawful request ba? Kasi kung may lawful request, may tamang coordination mechanism, may domestic legal basis, yung batas natin, at may competent authority na nagwa-validate, ang trabaho ng law enforcement ay implementation. Hindi personal interpretation. Ang police or ang law enforcement ay talagang implementation lang, hindi interpretation. So, No, tama naman po doon si General Torre, no? Implementation, kumbaga sila po yung gumagawa ng paghuli sa kung sino man ang may warrant of arrest na tao. Okay? Mga sangkay, so, yun yung ginawa nila kay PRRD. Do na issue at that time, na question po yun kasi binasa lang daw po sa cellphone, wala naman daw. Yun yung ano, pero ayun na nga po, ito panibagong history na naman sa Pilipinas. Istorya ng isang senador na dadamputin sana papunta na po sa ICC, ngayon ay nakatakas na, wala na po mga sangkay. So, hindi pwedeng bawat isang law enforcer ay maging sarili Supreme Court. Ang law enforcer ay hindi nagde-decide kung tama ang batas, sila ay nagpapatupad ng lawful process. Kung may challenge sa legality, ang tamang venue ay ang korte, hindi ang kalsada, at hindi ang press conference. Yun ang nakita nyo sa mga umiikot na mga videos nung kaharap ko ang abogado nung isang inaaresto ko doon sa harap ng kanilang gate. At talagang sinabi ko sa kanya, hindi itong oras at lugar para tayo magdebate. Kung may reklamo ka sa legality na itong ginagawa ko, dalhin mo sa tamang venue, which is the court. Pero nung panahon po na kayo yung nag-i-impose o yung nagpapatupad po nung arrest warrant laban kay FPRRD, paano po yung naging proseso nun? I mean, mula po dun sa ICC na arrest warrant, kanino siya dumiretso? Paano po nakarating sa inyo yung utos?
bakit po kayo yung napunta sa ground para arestuhin ng dating Pangulo? Ang ganda ng tanong, mga sangga. Ito, gusto ko marinig yung sagot dito ni General Torre. Kasi nga po, naging issue at that time, mga sangkay, itong pagdakip nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nga daw po, talagang pinersa lang. Ayon po yan sa naratibo ng mga DDS, 'di ba? Sabi po nila, pinersa lang daw po si former President Duterte. Talagang si Torre daw po talaga ang may pakana. Inutusan lang, o kaya inutusan daw po si Torre ni PBBM. Ngayon, mga sangkay, sa side ni General Torre, legal daw po ang kanilang ginawa. At ito ay dumaan sa tamang proseso, ayon po sa kanila. Pero hindi po yan tanggap kasi ng mga DDS. Kasi para sa kanila, maling-mali ang ginawa ni dating PNP Chief General Torre. Pero ito, pakinggan natin yung sagot. Well, hindi na tayo member ng ICC. So, ang coordination mechanism doon, ang ICC nag-request sa Interpol. Tayo may mga pananagutan pa sa Interpol dahil hanggang ngayon active ang ating membership. So, ang Interpol ngayon, merong NCB rito, National Central Bureau, yung PCTC, at ang PCTC ang inassist lang namin para sa pag-serve ng warrant na yun. Okay. Gets nyo na. Hindi direkta yung ICC sa Pilipinas. Ayon po kay General Torre. Ang ginawa ng ICC, since hindi po tayo member ng ICC, nakipag-ugnayan sa Interpol. At since tayo po ay aktibo na nakikipagtulungan o maging tinutulungan at aktibo ring nakikipagtulungan sa Interpol, yun ang naging connection para po iserve ang warrant. Pinadaan sa Interpol. Gets nyo po, mga sangkay? Yun din po ang sinabi noon ni PBBM eh. Pero ito ngayon, mga sangkay, yun yung tanong ko. Dumaan ba ito sa Interpol or diretso po yung ICC? Parang hindi po napag-usapan yun eh. Kaya ko po natanong yan kasi nga po, hindi ko pa rin, palaisipan pa rin po sa akin kung bakit magkaibang agency yung nagpatupad noon sa arrest warrant laban kay FPRRD at yung ngayon po kung natuloy yung pagsaserve ng arrest warrant kay Senator Bato, bakit magkaiba ng agency? Connected din po ba ang NBI doon po sa Interpol? Yun. Ang ganda ng tanong. Ito yung gusto kong kanina pa eh. Ganun po ba yun? Yung ganun ng Interpol Bureau, dati nga ang NCB is NBI eh. So, sa ngayon, may presidential order yan, may receive order ba na creating the PCTC na naging National Central Bureau ng Interpol. So, yun ang ating ina-assist. Pero sa ngayon ng NBI, I think they still have that coordination mechanism and that platform. Okay. So, sa ni General Torre, mukhang, I think, sabi niya parang di po siya sure. Pero nung panahon niya, sure siya na may coordination with the Interpol. Kasi kung wala, mga sangkay, malamang, nagsalita na po ang Interpol at binanata na po yung Pilipinas at sinabi ng hindi totoo yung sinasabi niyo. Okay? Well, kayo, mga sangkay, ano ang tingin niyo dito? Isa pa sa tanong ko, gusto niyo ba na si General Torre ang magdakip kay General Bato de la Rosa? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.